Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil ba rin ang balang Diyos ay pinakamaman ng Jesus. Maraming salamat sa oras ko. Ang pag-aaral ng mga sa ating buhay. Dahil ba namin sa Diyos, patuloy namin maunawan yung mga banal na sa ating buhay. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa tulis mo sa bawat iting ng buhay. Tapos na sa pagbuhay sa buhay ng ito. Maraming salamat Diyos sa lisot ng mga kapatid na at aming nakasama at kapatid ng mga panin. Sa pagbilig ko sa iyo, hallelujah. Parayan mo Diyos, at mga viewers, umamig ka. Hallelujah. Tayo sama-sama sila sa pinapalesa ng ating uri, mga kaaway, sa mga pagalayan ng hindi naglabi ng Praise Lord, and the sweetest of something us out. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. At masabi, praise the Lord. Puri ng Diyos, puri ng pinakababa ng Jesus. At tayo kung mga minamahal ay mag-aral sa itan ating pinakamamahal ng Jesus. Sabi nga po mga minamahal ng banal na sulatan, hallelujah, na napakalaga naman itong ating patuloy na isinasagawa paglilingkod sa ating pinakamamahal ng Jesus. Tayo ay pagpapatuloy, praise God, na tumalibad gumanap sa kalooban ating pinakamamahal ng Jesus. Hallelujah, praise Lord. Ang pinakamataas, ang magpupuli pagwalan ko samba, ang daligil at buwaparangan, paglamas sa ating pinakamamahal ng Jesus. Doble pag-espero paggalang sa ating dalabilab ng repairs, Lord. Sa ating dalabilab ng repairs mo, ating mga pastor, ating mga pastora, dalabilab ng the family. Praise Lord, hallelujah, sa lahat po. Ating ang gagawa, sa lahat ng kapatiran, nato sa ating banal na gawain, kunin ating pinakamamahal na Jesus, magandang oras sa ating lahat. Everybody, so praise the Lord. Praise God, puri na ating pagbilang Diyos. Hallelujah. Sabi ka na ba sa sulatan, mga minamahal? Hallelujah. Na ating pinakamabal na Jesus, hallelujah, ay sadyang napakabuti. Siya ay totoo sa kanyang mga pangako. Hallelujah, praise God, nilapit niya ang kaligtasan para sa atin kaysa nung una na tayo mga minamahal noong araw ay wala pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, praise God. Nung tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, noong araw tayo po ay mga makasalanan sa araw ng ating pinakamamahal na Jesus, wala tayong pag-asa. Praise God, iba sa ating mga minamahal ay mamamatay na sa ating mga taglay ng mga sakit, mga karamdaman. At hindi natin nakilala ang ating mahal na Jesus, baka naman pumatay po ay wala na. Baka naman pumatay po ay nasa apoy ng impyerno na may uod at apoy na hindi namamatay. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, tayo kayo ng tinawag at pinili para maglingkod sa Kanya. Everybody, so praise the Lord. Basahin natin Romans chapter 13 verse 11. Mga taga-Roma, kabanatang 13, talatang 11. Praise Lord, hallelujah. Ito was sakit mga taga-Roma, 13, talatang 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Iyan, nasasabi ng banal na kasulatan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Noong araw tayo po ay, hallelujah, tulog sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Noong araw tayo po ay, hallelujah, praise God, naroon sa ating reliyon, sekta at denominasyon, natutulog ang ating pananampalataya. At hindi lamang natutulog sa pagkasabi nga ng Biblia, mga minamahal, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Bagaman sila ay buhay sa sanlibutan ito, sila ay nabubuhay sa sanlibutan ito, nasa karangian, nasa pita at layo ng laman, nasa kayamanan,
nasa kalayawan, mga minamahal, bagaman sila ay buhay, ngunit sa harapan ng Diyos sila po ay patay. Ayan po ang nakakalungkot na bagay para sa mga kalagayan ng mga tao na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganyan din po ang ating kalagayan noong araw, mga kapatid ko. Kaya salamat sa ating mabait na Diyos, sabi rito, at ito yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsampalataya ng una. Ayan. Kaya nga po hindi na nakakilala sa ating mabait na Diyos, hindi po malapit sa atin ang kaligtasan. Kaya nga apektado dahil sa kasalanan ng tao, mga kapatid ko, sa kasalanan natin noong araw, kaya po naging dahilan para tayo at ang Diyos ay magkalayo. Pero Diyos sa ating pinagsasabi rito, ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsampalataya ng una. Mas malapit na ngayon ang kaligtasan. Kaya nga tayo po ay tinatawag na mapalad, tinawag at pinili tayo ng ating dakilang Diyos para maglingkod sa Kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga kapatid ko, dapat ang mga anak ng Diyos talagang, lalo na po sa panahon ito, tayo ay nasa huling mga panahon na. Talagang kaaway ay kumikilos. Ang kaaway, mga minamahal, ay talagang nagbabantay. Nagbabatsyag din, mga kapatid ko. Nag-aabang. Hallelujah, hallelujah. Talagang dadayain niya ang mga tao. Kaya nakakalungkot minsan sa kalagayan ng mga Kristiyano na niligtas na nga ng Diyos, pero hindi pa nila magawang paalaga ng kanilang kaligtasan. Ang iba ay natatalo ng pag-uusig, natatalo ng pagsubok. Hallelujah. Ang iba naman ay pinagpapalit ng kanilang kaligtasan. Mga minamahal, sa love life. Ang iba ay pinagpapalit ng kanilang kaligtasan sa kayamanan, sa salapi. Hallelujah, praise God. Kaya ang totoong pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, ay makakantan mo lamang sa ating mabait na Diyos. Amen. At masabi ng praise the Lord. Hallelujah. Kung hindi tayo nakakilala sa Diyos, wala tayong matamo, minamahal, na kaligtasan. Wala rin tayong matanggap na totoong pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nga, kung bakit tayo nandito po sa gawain ng Diyos, nagpapalaga. Hallelujah. Dumadalo tayo ng araw ng ating madalang gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pag mayroong Bible study, dumadalo tayo. Nandun yung ating 100% na pananampalataya sa Diyos. Ano man ang mangyari. Nandun yung ating 100% na pag-ibig sa Diyos. 100% na takot sa ating mabait na Diyos. Dahil sa Diyos lamang tayo umaasa at nagtitiwala. Amen? Everybody praise the Lord. At hindi naman palagi tayo po ay nasa mga biyaya at pagpapala. Sapagkat kasama po yan sa rekado. Ating pag-ilig mo sa Diyos yung pagsubok, pag-uusig, kawalan. Hallelujah, praise God. Katulad lamang pag ikaw ay magulang na. Ikaw ay parents. Hallelujah. Siyempre mag-asawa, lalaki at babae. Aasa ka palagi ng magandang mangyayari sa iyong buhay. Kaya nga itong aking anak na si Fernando Andrew Manalang, si Ando, ang aking inasahan sa kanya ay talagang palagi tatanggap ng gantimpala o award sa kanyang paaralan, sa eskwelahan. Kaso siguro ang nakuha niya ngayon na grades o grado ay hindi nakaabot doon sa pamantayan ng kanyang mga guro.
From grade 1 to grade 4, palagi may award. Oh, grade 1, first grading, second grading, third grading, hanggang fourth grading. Ganon din sa kanyang grade 2, grade 3, grade 4. About for the first time, grade 5 na siya. Wala natanggap eh. Ang inaasahan ko, tatanggap. Kasi nga, sa kabagan ng Diyos, ang mga anak natin, minamahal, binigyan ng karunungan, katalinuhan ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Wala namang sasabi sa kanyang anak na bang-bang. Wala namang sasabi sa kanyang anak na hindi marunong. Ayan yung encouragement, in-encourage natin sila, mag-aral sila mabuti, may baon o walang baon, may matanggap, na award o wala, may mataas o mababang grado, basta pasado, mag-aral lang mabuti. Ang inaasahan ko nga, ang mangyayari ay ganun. O tinesting ng ating mabait na Diyos, na hindi pala palaging ganun ang mangyayari sa buhay ng tao. Simple lang yan, ha? Sa pag-aaral lang yan. Pero tayo ay umaasa na mayroong magandang mangyayari sa pag-aaral. Mayroong magandang resulta. Hallelujah, praise the Lord. Lalo sa pag-ilig sa ating mabait na Diyos. Everybody, praise the Lord. Hindi palaging hallelujah, mataas ang grado natin sa ating mabait na Diyos. Hindi palaging tayo mga minamahal ko ay nasa pagpapala. Daranas tayo ng kapagsubukan. Amen! Everybody praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Kaya sabi ko sa aking mga anak, mag-aaral ka na mabuti. Siyempre, bilang magulang, magagalit ka, mainis ka, mag-provoke ka talaga, dahil gigising ka ng madaling araw, kasi kasuhin mo sila. Hallelujah! Minsan, napapabayaan ng spiritual, pero hindi pala kailangan ganun. Mga minamahal. Everybody praise the Lord. Lahat ng mga anak, hallelujah, mga anak natin, mga kapatid ko, tayong mga magulang, sabi nga natin, yung mga anak natin, mga anak po ng bawat isa sa atin ay pagpapala. Amen. Everybody praise the Lord. Minsan ay inis ka. Minsan nagagalit ka. Dahil pag ang anak mo ay hindi na sumusunod sa'yo. Hindi naman sasawain. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, ano ang namumutawi palagi sa mga bata? Yung salitang, wait lang. Mamaya na, may gagawin pa. May ginagawa pa. O hindi ba naman, na-addict na, nalulong na. Sa cellphone, sa San Carlos City, Pangasinan nga, sa gawain roon, lagi pinapakaral ating beloved Lord and Preacher doon, yung mga kabataan na mahilig maglaro ng Mobile Legend, ng ML. During choir singing, solemn, joyful solemn, nandun ang iba. Ayun po mga minamahal ko, ay talagang hindi natin kailangang palagpasin. Kasi, pag pinabayaan natin sila, hindi rin sila ma-rapture, kahit sila ay nasa gawain ng Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya mahigpit ang laban ng spiritual. Tayo sabihin natin tayo karamihan dito, kokonti tayo. Pero hindi pa rin natin alam kung lahat ba tayo na nandito ay mararapture. Amen! Yung mga nagpapahalaga lamang sa kanilang kaligtasan, lahat ang sabi ng praise the Lord. Kaya sabi ko sa aking mahal na anak, dito lang sa lupa yan. Kung grade 5, grade 6 ka na, hanggang high school, wala na talaga. Wala tayong magagawa. Basta importante, hallelujah, praise God, makapag-aral lang maayos, makapag-aral lang mabuti. Amen! Sa pagsasabi nga natin mga magulang, wala tayong may pamamana sa kanila. Wala naman tayong hawak dito na bilyon, trilyon. Hindi naman tayo kasali doon sa ang tawag doon? Blood control. Amen! Meron dito, canal control. Everybody praise the Lord!
Inaalis yung mga kanal, daluyan ng tubig. Lalo sa mga ilog, makikita mo talaga roon. Yung mga tao na hindi natin alam kung may pag-ibig ba sila sa kapwa, parang nakikita naman natin, wala Sa ating banal na gawain lamang po, merong totoong pag-ibig ng Diyos. Everybody praise the Lord. Bakit tayo dito sa ating banal na gawain? Kung sabi nga natin mga pastor, hindi basta-basta magpursada, hindi tayo nagdinegosyo dito, kundi ang inasikaso natin dito yung spiritual. Kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. Everybody praise the Lord. Hindi mo pwede pagsamahin yung politika sa spiritual. Everybody praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, kaya grabing wisdom ang ibinigalob ng Diyos sa ating mga pastor. Sa ating beloved Mama Dear, talagang sila po ay nakapokus sa espiritual, mga minamahal. Kaya tayo ay pinagpala ng Diyos, nagtagumpay ang banal na iglesia nito. Amen. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Tayo nagpapatotoo na ang Diyos natin dito ay totoong tunay. Buhay na Diyos. Tapos sabi, praise the Lord. Puri na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nga sa ating mga kapatiran na palagi dumadalo sa gawain ng Diyos, mga minamahal, lagi natin tandaan na kapag dumating ng ating mahal na Jesus at tayo kukunin na, tayo ay sasalubong sa ating mabait na Diyos, tayo ay maligaya, masaya. Amen. Everybody praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko sa inyo, nakakalungkot minsan sa mga Kristiyano na alam na nila ang pagdalo ay napakalaga. Magpapatalo ba sa bagyo, lindol, sa ulan, sa panghina ng pangangatawan, o natural lang yan ang ating nararanasan. Pero ikaw mismo ang makakapagpatotoo. Bakit? Meron mga nagpapatotoo, di ba? Sabi, kahit masakit ang katawan ko, dumalo ako. Ang ginawa ko na puri ako, nadalangin ako sa Diyos. Pinalakas ako ng Diyos. Amen. Everybody praise the Lord. Kinukuha na natin ang patotoo yung iba natin mga kapwa mananampalataya. Meron man nakakaroon sa grabing pagsubok, walang pera, walang makain. Pinag-aayuno lang pala ng ating mahal na Jesus. Nag-ayuno, nanalangin. Ano sabi? Lahat ng kanyang pangangailangan, ipinubahid ng ating mabait na Diyos. At masabi ng praise the Lord. Kaya walang imposible sa ating mabait na Diyos. Ibalik lang natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos kasi inilapit ang Diyos sa bawat sa ating ng kaligtasan. Kaya kailangan kung tayo ay tutulong pa ngayon sa ating pananampalataya, sabi ng Biblia, tayo po ay magsigising. Amen? Everybody praise the Lord. Grabe nga, inuunawa na ng mga kapatiran. Sabi, dumalo kayo, lalo na pag-overnight prayer. Kahit dito na kayo makaidlip, makatulog isan. Basta hindi sa lahat ng buong overnight prayer, kayo ay tulog. Sabi pa nga natin minsan, pag kayo tulog, inilipat nyo na atay ang inyong higaan dito sa ating bahay, isang bahay. Pati unan at kumot, sige, dalinan ninyo. Basta tiyakin na kayo ay ma-rapture. Kasi lahat ng kukunin ng Diyos ay gising. Amen! Lahat mo sabi ng praise the Lord. Uli na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya minsan paalala sa mga kapatiran, di ba? Dahil nakakatulog kami sa overnight prayer, nagpupuya talaga. Hindi ka tulad noong araw, nagpupuyat sa sugalan. No? Ang mga kabataan naman, nagpupuyat sa cellphone. Hallelujah. Talagang pina-high-tech na lang gusto ang ating panahon. Lalo ng pag-iisip ng mga tao. Sabi sa mga kapatiran, hallelujah, dumalo. Sumunod sa kalooban ng Diyos para pagpalain. Tandaan po natin mga minamahal, walang sumunod sa kalooban ng Diyos, sa mga utos ng Diyos na hindi pinagpala. Everybody praise the Lord. Dito sa ating mga nagawain sa Banggar, sa loob ng 19 years, papasok na tayo sa 20 years. Mga minamahal, grabing mga himalatin ng Diyos na ipinakita sa lugar na ito. Hallelujah, praise God. Mga kapatiran, noong una, talagang marami tayo.
dumating yung time na nililiglig ng ating mabait na Diyos ang bawat isa. Yung iba naman ay nanatili, yung iba nawala na, nag-backslide na. Yung iba naman, nauna sa piling ng Diyos. Ganito lang talaga ang laban ng espiritual Matira, matibay. Amen! Praise the Lord! Sabi nga nila pag ikaw ay natira, matibay ka. Amen? Yung mga hanggang ngayon, nakikita natin ang kanilang mga mukha sa gawain ng Diyos. Nandito pa rin, nagpapatuloy na nalilingkod sa Diyos. Kahit minsan talagang tinutuwid ang salita ng Diyos. Rinaragasan ang salita ng ating mabait na Diyos yung mga kainaan. Talagang nandiyan yung pagtutuwid ng ating mabait na Diyos. Nanatili sila Everybody praise the Lord! Simula year 2004 o 2005, nang kami ay maasay na sa lugar na ito, ayan, ganyan katagal ng taon, 2 dekada na po, mga kapatid, na tayo ay magkakasama sa lugar na ito. Amen! At masabi na praise the Lord! Puri na ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya masasabi ko na talagang pinagpala ng ating Panginoon Diyos yung mga nananatili sa gawain ating Panginoon Diyos. Amen! Sabi nga ng Biblia, nawala ka na sana, nanlupay-pay ka na sana. Matagal ka na sana ang binawian ng buhay. Kung hindi mo pinahalaga na makita at pinaniwalang makita ang kabutihan ng ating mabait na Diyos. Sa lupain ang may buhay. Sabi pa ng Biblia, ang ginagawa natin, tayo ay naghihintay sa ating mabait na Diyos, tayo nagpapalakas, nagdadalang tapang ating mga puso, at tayo ay patuloy na umaasa sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Huwag tayo umasa palagi na, ay, puro maganda ang ating magiging karanasan sa ating buhay. Daranas din talaga tayo ng pagsubok, katulad sa aking example sa inyo. Ang aking mahal na anak, siyempre yung bata na yan, malungkot din siya, pero hindi niya pinaparamdam. Masaya pa rin siya, naglalaro pa nga ng kanyang cellphone. Kaysa naman suwayin ko, baka naman mainis din sa akin, magalit siya, magtanim ng galit. Kaya minsan, bilang magulang, inuunawa natin ang ating mga anak, at bilang mga magulang, nandun din yung ating pagtutuwid. Everybody praise the Lord! Minsan, pinapalo natin, di ba? Kaya sabi ko, salamat sa ating mga Panginoon. Hindi palaging maganda ang mangyayari sa ating buhay. Everybody praise the Lord! Hindi tayo palaging malakas, malusog. Daranas din tayo ng panghihina. Amen! Pero sabi ng Biblia, ang ating mabait na Diyos ang magpapalakas sa atin. Lahat masabi ng praise the Lord! God bless po mga minamahal. Sa ating mga kapatira, talaga nakikita ko na kayo ay nagpapatuloy. Kaya kung sabi ko sila, God bless you all. Amen! Pagpalain kayo ng Diyos at masabi ng praise the Lord. Sa ating mga FB Live viewers, o diba? Talagang lagi silang katabi sa ating live streaming ng Banggar. Sa iba't ibang gawain ng ating mga Jesus, iba't ibang lugar, lalo sa ating JFM Central, sa main church, naroon ang sentro ng padalangin ng propeta ng Diyos. At masabi ng praise the Lord. Meron namang mga kapatid, nagpatotoo. Grabe. Mahingit ka talaga nagpatotoo, nakatanggap ng mga award. Grabe, pinagpala. Tuwa-tuwa ang mga magulang. Kaya ang kanilang mga anak, deliver sa Jollibee. Deliver sa McDonald's. Grabe talaga, pinagpala ng ating mga mabait na Diyos. Paano ako? Huwag ka mag-alala, anak. Magpinagpala si Daddy Lolo. Master praise the Lord! Di ba kasi minsan parang bilang magulang, ano nangyari? Magtataka ka, di ba? Lagi naman itong pasok sa banga. Lagi naman itong nasa pagpapala. Di ba? Ibig sabihin, kahit bata pa siya, sinasanay na siya na hindi palagi ganun ang kanyang mararanasan. Amen! Katulad sa amin, hindi kami lumaki sa karangian ng buhay. Lumaki talaga kami sa trial, sa kahirapan ng buhay. Noong araw nga, ang dinidede ng aking mga kapatid, sabi niya imbis na gatas. Anong dinidede nila? Hindi kape. Kape na walang asukal. Nakakatulog, aking mga kapatid. Patotoo yan, ating beloved Lord preacher.
O kung naman naranasan namin sa iba sa Bales, si Kuya Sakar, mga minamahal, wala kami maulam, galing kami school. Aba, yung kanin, nilagyan niya ng tubig, nilagyan niya ng asin. Ang alat ng kanin. Kinain namin. Hindi ngayon, pinagpapala na Pag walang ulam, anong ulamin mo? Milo. Hindi kaya gatas, lagyan mo ng asukal. Pwede rin kape, ilabay mo sa, yung ilabay mo sa kape. Di ba? Ganun Everybody praise the Lord. Paano kung nakaranas ka ng buhay mo palagi karne ang kinakain mo? Palaging prosen ang kinakain mo. Pag napunta ka sa kahirapan ng buhay, ano ba naman ito? Hirap naman ito. Hindi ganun kung nakaranas ka ng kahirapan ng buhay, di ba? Kung maasay ka man, mapunta ka sa mga marangya, maganda-gandang buhay, hindi okay din yun. Mayroon ka sa karangyan ka, tapos makaranas ka ng buhay na nasa kahirapan. Hindi mo alam kung paano ka makasurvive. Amen! At masabi na praise the Lord! Everyone praise the Lord! Kaya nga sa ating mga anak din minsan sabi nga, pag yung anak mo nadapa, huwag mo siya agad pansinin, huwag mo siya agad tulungan. Hayaan mo siya na tumayo para makatuto siya tumayo sa kanyang sariling pa. Hindi pa laging nakadepende sa'yo. Kasi pag lagi mo siyang, palagi mo siyang nandiyan ka ba lagi, konting lang wala na. Lagi ka nangangalap-alapin yan. Parang gano'n sa, sa spiritual Pag yung palagi mo pinapakain sa mga kapatiran matamis na matamis. Tapos dumating yung time na sila ay nakaranas ng pagsupok o kahirapan sa buhay. Ibig sabihin pananampalataya nila tumubo na. Yung pananampalataya nila matibay na, wala na. Mga minamahal, kasi gusto lang nila palagi pakinggan, matamis ng pangangaral. Kapag itinutuwid mo na, wala na. Kaya sabi ko sa aking isang manggagawa, Kuya Chris, sabi ko sa kanya, saan minsan natitiso ng mga kapatiran? Sabi niya, pag sinusubok na, pwede. Pero para sa akin, saan natitiso minsan ng mga kapatiran? Pag tinutuwid mo na sila. Everybody praise the Lord! Praise the Lord! Pag ang sungay ay malaki-laki na, pagpuputulin mo na. Nako. Kaya sabi niya, mas mainam na ikaw ay maging tupa kaysa sa ikaw ay maging kambing. Everybody praise the Lord! Kaya marami ang matututunan bilang anak ng ating mabait na Diyos. Sabi nga ibang mga manggagawa, mga kapatiran, mga matured na, ay hindi kami pinanganak kahapon lang. Matagal na kami sa banal na gawain ng Diyos. Alam na namin ang tama at mali. Alam na namin kung ano, praise God, ang ikabubuti ng aming Panginoon sa ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord! Praise the Lord! Kaya salamat sa Diyos sa mga kapatiran na palaging present sa gawain ng ating mga Panginoon. Amen? Present ng Miyerkules, present ng Biyernes, present ng Linggo. Umuulan pa yan, bumabagyo pa yan, Kanina madaling araw, Biyernes, sabi nila, lumindo ng malakas. Mga alas 3, alas 4 ata, itulog pa. Hindi naman masyadong naramdaman, pero may mga aftershocks. Pero salamat sa ating mabait na Diyos. Talagang pag ikaw ay anak ng ating mga Panginoon. Parang wala ka nang pakialam sa mga yan lalo sa mga pinag-usapan sa gobyerno, bahala sila dyan. Sila mag-asikaso ng problema nila. Tayo yung spiritual, yung ating inasikaso. Everybody praise the Lord. Kahit makisali ka dyan, makisaw-saw ka dyan sa usapan na yan, hindi ka naman nila mabibigyan. Hindi nga tayo kilala Bakit tayo makikilala? Wala sila. Dito nga sa ating barangay, hindi tayo kilala pag kilala, pag halala lang, kilala tayo, pag eleksyon lang, lalapis sila. Pero pag tapos na, wala na. Kaya na totoo. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Spiritual po tayo, mga minamahal. Amen. Amen. Puri na ating pinakamamahal na Jesus. Basahin mo natin. Marami na tayo matapos. Pinapahaba ko lang yung paliwanag. Mga awit, 27, 13 hanggang 14.
Pakibasa po. Mga awit, kabatang 27, talatang 13 at 14, napakagandang mga salita na ating pinakamamahal ng Jesus. Dito ba sa mga awit, 27, talatang 13 at 14. Ako sana'y ng lupaypay, kundi ko pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Yan, napakaliwanag. Kaya yung mga nanglupay pa, yung mga nawala namin naman sa paglilingkod, ay hindi nila pinaniwala makita ang kabutihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi ko sa mga kapatiran na nanatili sa lugar kung saan talaga sila ipinanganak. Sa lugar kung saan talaga sila isinilang o ipinanganak sa laman at ganoon din sa espiritual. Kasi sila nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Sila talaga ay nakatingin sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanilang puso at isipan. Napakapala sa pagkasabi ng ating nabasa. Hallelujah. Ako sana ng lupaypay kung di ko pinaniwala makita ang kabutihan ng Panginoon. Kaya lagi natin tignan ang kabutihan ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord. Ang kabutihan ng tao, ang tulong ng tao na matatanggap mo sa Kanya o sa kanino man minamahal, may limitasyon. May hangganan, may katapusan eh. Pero sa ating mabait na Diyos, walang limitasyon, walang hangganan. Habang buhay, everybody say, praise the Lord. Uri na ating mabait na Diyos. Mag-atay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Ayan ang salita ng ating mabait na Diyos na dapat nating pangawakan, mga kapatid ko. Habang tayo ay nabubuhay sa sanglibutan ito, mga minamahal. Talagang nakikita natin na malapit ang babalik ang ating pinakamamahal na Jesus. At masabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, even the very elect, kahit yung pinili na, ay kaya pang maagaw ng kaaway. Yung iba, nakatayo sa banal na pulpito, o mga ngaral, mga awit, yung iba manunugtog, yung iba ay nawawala sa pag-ilig sa Diyos. Nalili sa kanilang landasin ng pag-ilig sa Diyos. Hindi tayo hukom, hindi tayo tagahatol o taghukom sa kanila. Nasasabi lang natin ito dahil ayan mga minamahal ang ating nakikita. Merong lamang isang Diyos na maghuhukom. Amen! Everybody say, praise the Lord. Oh. Kaya ang ating gawin, ipag-pray, ipanalangin talaga. Yung mga nawawalay sa pag-ilig sa Diyos. Yung mga tumatalikod, yung mga umaatras. Yung mga hindi nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung iba na nagpa-backslide. Hallelujah, praise God. Talagang nakakatakot mo naman. Sabi nga ng Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebrews chapter 10, verse 31. Basahin natin. Hebrews 10:31. Ito talaga ang nakakatakot. Ito talaga ang nakakilabot, mga minamahal, na pangyayari sa ating buhay ko. Ito po ay mangyari sa atin. Kaya dapat huwag natin ngayon ito ay mangyari sa ating buhay kung tayo ay pangawakan ng ating mga Diyos. Ito po sa mga Hebreo, 10:31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen. Ako sabi ng praise the Lord. Everyone say praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Ano rin nakakilabot? Yung nakakatakot? Mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen? Kaya dito, inaralan na tayo, tinuro na tayo natin yung beloved parents, Lord. Kami mga manggagawa ng Diyos. Kami ay extension, sabi extension ng panalangin pag-ayun ng ating beloved parents, Lord. Wala naman tayong ibang ipinapangaral dito rin naman. Kundi ating sinusundan yung mga pangaral ng ating beloved adorable parents, Lord. Pinangalan natin pala, Pastor, tatakan ng 666. Oh, pag ikaw ay natatakan yan, naku, pag-aari ka na ng kaaway. Rapture, ipinangaral na rin, mga kapatid ko. Langit at impyerno, totoo. Totoo ang langit, totoo ang impyerno.
Yung pagsamba sa ating mabait na Diyos, totoo yan. Sambay ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Manampalataya sa Diyos, lahat ay turo na eh. Kabanalan, katapatan, pagpapakainit sa pag-ilig sa Diyos. Oh? Hindi natin dinagdagan, hindi natin binawasan ang salita ng ating mabait na Diyos. Kundi lahat ipinag-aral na. Ipagpapatuloy na lang natin. Amen? Everybody praise the Lord. Basahin mo natin, James. Santiago. Kabanatang 5, talatang 10. James chapter 5, verse 10. Ito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Una natin halimbawa ang pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ng mga propeta. Ayan. Na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, minsan nagkaroon ng katanungan, ano nakakapanghinayang? Yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos o yung hindi? Hindi ka ba kasunod sa kalooban ng Diyos? Ay, nakakapanghinayang, hindi ka ba kasunod sa kalooban ng Diyos? Ay, bakit ka mag-absent? Bakit ka hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Hindi ka sumusunod sa katapatan. Hindi ka sumusunod sa pagpapakiit, sa pag-ilig mo sa Diyos. Hindi ka sumusunod sa tamang pamantayan ng pagbibigay sa gawain ng Diyos. On and off ang pag-ilig mo sa Diyos. Pabago-bago, minsan mainit, minsan malamig, minsan maligam-gam. Pag nababanggit natin ng mga pangangaral na ito, hindi po tayo judge o hukom. Hindi po tayo mahatol. Kasi minsan pag narinig natin, ay, nahatol na naman ako nito, hindi naman ako nakakasama nito. Hindi mo minsan eh. Ang pinagbabasahan kasi natin, salita ng ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. At tayo ay sumusunod, mga kapatid ko, sa mga ipinag-uutos din sa atin ng mga nakakataas. Tama po ba? Amen? Nandiyan ating beloved na beloved sa Lord, sila ang ating mga magulang sa ating nakilang Diyos. Katawag kabalik ang mga beloved and the children, kung ano ang iutos sa atin, ipagawa sa atin, susunod po tayo. Everybody praise the Lord. Pag sinabi na makisa tayo sa event, talagang bababa tayo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, makikipagkaisa. Katulad sa ating naranasan na kaganapan na 50th church anniversary, pinagpalang lubos sa ating mga Pinoon. Everybody praise the Lord. O pag sinabi mag-ayunong lahat, talagang mag-ayuno ka. Yung iba, kahit bata, pinag-ayuno. Pag sinabing, huwag natin kausapin si ganito, huwag natin kausapin, utos yan eh. Amen mo ba? Everybody praise the Lord. Kasi yung tumalo ng masamang espiritu, na nasa kanila, pag kinausap mo yun, baka tumalo sa'yo, yung masamang espiritu. Lalo na kapag sinasabi nila sila na raw yung man of God. Sila na raw ang likod ng Diyos. Sila na raw ang papalit sa ating mga magulang sa Panginoon. Anong papalit? Kahit ako, di ako papayag na may papalit sa ating mga pastor. May papalit sa ating beloved Mama Dear. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kanino ba tayo maniniwala? Doon sa mga tao na hindi naman ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan, maniniwala ako, hindi naman. Sabi nga, ang tinalagang pastor ng iyong kaluluwa, ating dearly beloved and adorable Paris Lord, ating mga evangelista with Estrada Almeida, ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, Lina C. Almeida, Lina Pomon Almeida. Amen! Everybody praise the Lord! Kaya pag meron kayo nakikita dyan o nagpapakilala sila raw ang mga likod ng Diyos, sila na raw ang papalit sa ating mga magulang sa Panginoon, huwag tayo papayag. Hindi nga kayo nanalangin para sa aming kaligtasan eh. Hindi nga kayo ang lumuhod, nag-ayun ng mahabang panahon. Hindi kayo ang ginamit ng Diyos para itatag ang church na ito. Year 1975, hanggang sa Agosto 2025, 50 years na. Amen! Everybody praise the Lord! Pero hindi tayo hukom na sila'y hukuman. Kundi sabi nga, ipag-pray pa natin sila. Amen!
na maliwanagan, mabuksan ka ng puso at isipan, kasi buhay na patotoo yan eh. Dati may nagsasabi, ako ang lingkod ng Diyos, ako ang pastor ng Diyos. Nung dinala ng Diyos ang buong katotohanan, nabuksan ng puso at isipan, patotoo. Sabi nila, ang tunay palang pastor ng ating mga kaluluwa, ang nanalangin ng ayuno para sa ating kaligtasan, ating mahal na pastor, with Estrada Almeida. Amen! Everybody praise the Lord! Kawawa naman yung kanilang mga kaluluwa, minamahal. Kung sila hindi makakilala sa ating mabait na Diyos. Sabi nga ng Biblia, isang kaluluwa ang lumalapit sa paanan ng Diyos, nagbabalik loob sa Diyos, libo-libo anghel nag-aawit sa langit. Hindi sa lahat ng Diyos. Amen! Everybody praise the Lord! Di ba kayo ma-challenge sa ating manang kapatid? Kapatid na ating beloved Tatay Rogelio Espiritu? Tatay Kuya Alex! Kuya Alex! Ngayon na po kayo nakapag-overnight? Ha? Ilang beses na po? Ngayon lang! Nagkape ka na ba? Kumain ka, may sopas kanina. Ano ang pakiramdam ng overnight prayer? Di ba masaya? Hindi nakita limang kapatiran natin. Siguro yung iba absent kayo yung iba. Kaya pa-pray din natin sila. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon. Everybody praise the Lord! Pinagpala ng ating mabait na Diyos. Di ba? Yung mapakinggan mo lang na ilang buwan pa lang na nagiligo sa ating mabait na Diyos, nag-overnight. Purihin ang ating mabait na Diyos. Hindi ka ba mabibless? Amen? At masabi, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nakakatuwa. Mga uling talata na lang, mga minamahal. Tandaan po natin, hindi basta-basta ang karapatan at kapangyarihan ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Basahin po natin. John chapter 1 verse 12. Mga anak tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan. Kapangyarihan. Basahin mo natin. John chapter 1 verse 12. Tungkol sa plan ng 1:12. Tatapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkaloob niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Napakaganda ng salita ng Diyos. Lahat masabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. 1:12. Parang yung bilang ng mga kapatid na nakadalo ngayon, 12 ata. Bilang. 3, 6, 9, 12, 15. Sobra pa pala. Everybody say praise the Lord. Okay mga kadala, itagdag natin. John chapter 15 verse 16. Diba? Malapit na tayo matapos. Tayo ay hinirang, tinawag at pinili ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayo inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay may bibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Everybody so praise the Lord. Lahat ng mga anak na Diyos magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating mga anak mo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo binigyan ng karapatan at kapangyarihan ng Diyos. Grabing power and anointing galing sa Diyos. Praise God. Maging mga anak ng Diyos. Grabe naman. Kaya nga yung magsabi, lahat tayo ay anak ng Diyos. Napakadaling sabihin. Katulad naman sa Senado. May mga relief ng mga leader ng mga dating bansa na minamahal. Mga nasa gobyerno. May mga relief din yung bayan. Sila sabi mga anak din sila ng Diyos, pero dahil sa pera, pinag-aawayan. Hindi basta-basta kasi billion Alam nga makikita mo yung pag wala kang pag-ibig sa Diyos, wala kang pag-ibig sa kaligtasan mo, o talagang papasukin ka ng
Espiritu ng pandarambong. Espiritu ng pangungurakot. Ito sinabi natin mga pastor, kahit sino ka maging presidente ng ating bansang Pilipinas, naku po, minamahal. Wala na talagang kapag pag-asa pang makabangon, umulad Amen? Maliban na lang kung sila ay lalapis sa ating mabait na Diyos. Hindi naman papayag ang leader ng reliyon. Papayag ba mga nasa tambuhalang reliyon? Hindi Hindi sila papayag na, Jesus Mayor, Mission International, sila sa katotohanan. Pero kung titignan mo, sabi ang ating manlalagawain na pinakamay mataas na standard ng paglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Puri ng ating pinakamamahal na Jesus. Glory to God. Hallelujah. Sa mga tuwing bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Sabi pa natin, binasa, hindi tayo humirang sa Diyos, siya ang humirang sa atin. Siya ang naghalal sa atin para tayo ay maging mga anak niya. Tayo inutusan ng Diyos na praise God, na ngayon ay magsiyaon, magsipagbunga. Ibig sabihin, marami kang aakain sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi yung nasa gawain ng anak ng Diyos, dadalhin mo pa sa kung saan-saan. Inilapit na nga ng Diyos ang kanyang gawain, dadalhin mo pa sa napakalayong mga lugar. Ibig sabihin, inaakay, hindi sa kaligtasan. Nakakatakot pag-akay pa sa kapawakan. Ano ba sabi nito? Upang ang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay may bigay na sa inyo. Everybody say, praise the Lord! Dahil pa natin, Lucas 15:10. Babasahin na lang natin dahil naman ito ng kanina. Isang kaluluwa lang, pero anong binanggit dito? Basahin po natin. Isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos habang inanda ng ating papuri ng ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, 15 talata po, 10. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Yes. Everybody say, praise the Lord. Diba? Tignan natin. Pagkusala, dami na niligtas misa ng mga baguhan. Dami na babautismuhan. Halimbawa, 50 souls na lumabi sa ating mahal na Jesus. Habang patuloy ang gawain ng Diyos, sabi, dumalo kayo magpatuloy maglingkod sa Diyos. Hanggang doon sa 50, naging 40. Susunod na gawain, naging 30. Sumunod na gawain, naging 20. Sumunod na gawain, naging 10. Hanggang sa isang araw, yung 50, 50, nawala ang 0, 5 na lang. Amen! Ibig sabihin, gano'n talaga ang pag-ilig sa ating mabait na Diyos. Matira matibay. Everybody say, praise the Lord! Basta importante, alam natin, sila nakakilala sa Diyos, bahala na ang Diyos kung sila ay ibalik sa gawain ng Diyos. Bahala na ang Diyos kung sila ay iligtas muli ang ating pinakamamahal na Jesus. Diyos naman ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang may hawak na ating buhay. Inatalakas ang tagal. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ang prayer natin ating mga loved ones, maging kami man, aming mga mahal sa buhay, sila ay mayroong mga religious denomination na sila ay kinakailangan din naman ng totoong tagapagligtas sa kanilang buhay. Kasi ang paniniwala nila, si Kristo ay tao lang. Oh, grabe, binaba nila ang paniniwala sa Diyos, samantalang si Kristo ay Diyos. Buhay na Diyos, dapat sambay sa Espiritu at Katotohanan. Di ba namin mga lagos, anong paniniwala nila? Mga ribulto, mga Diyos-Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ibig na kami ay mainis, magalit sa kanila, hindi. Isinasama din namin sila sa aming mga prayer na mabuksan nila kanila mga puso-isip. Ganoon din ang ating mga kapitbahay sa lugar na ito, lahat na mga hindi pa nakakala sa ating pinakamamahal na Jesus na sila nawa ay makapagbalik loob sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah, praise God. Talagang napakapalad natin yan. Hindi na tayo ng ating nakilang Diyos sa buong kautuhan. Wala na tayong hahanapin pa. Wala tayong hahanapin pang iba. Amen? Ang magsabi, praise the Lord!
Eh magpakasaya tayo, magpakaligaya tayo sa pag-ibig sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Para sa ganun, malugod sa atin ang ating pinakamamahal na Jesus. Biblia yan. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Habang tayo po ay tumatayo na, tayo awit magpuli sa ating mabait na Diyos. Sabi ng mga awit, Kabanata 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng puso. Kung ang nasa natin ay sa kabutihan, ang nasa natin sa espiritual na bagay, magpakaligaya tayo sa ating mga Diyos. Huwag mawala yung kagalakan ng ating puso-isipan, kapayapaan sa ating puso-isipan. Yung banal na Espiritu Santo ng Diyos lagi natin hilingin na patuloy na sumahati. Ang kanyang banal na pag-ibig. Ang kanyang banal na pag-ibig. Praise the Lord, tayo na tayo umaga ng puri sa ating mga Diyos. Awitin natin ang magpuri, uwitin natin para sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Sa ating mga FL viewers, patuloy kayo naman na sumubaybay at hindi na mabiyay at magkapala ng Diyos at ulo sa ating manalangin. Isa na tayo ay magkakaroon katiyakan, makapasok sa langit. Buhay mo kayo na pangako natin. Praise Lord! Hallelujah. Gawitin natin, gawitin natin. Did you know? Praise Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. There's someone loving you. Lives in me. Yes, hallelujah, hallelujah. Another people to Praise the Lord. Praise you the Lord. know. Hallelujah. Died on the cross. Did you know His name is Jesus? Yes, Lord, hallelujah. Want to thank Puri ka Diyos. you Hallelujah. Praise the Lord. for everything you've done. You love me and gave your only Yes, Son. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Die on the cross for my sin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Die on the cross Sa ating mga FL viewers, for my huwag natin magpuri sa Diyos, sumabay sa papuring awit. Glory Did to God. you know Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the He Lord. rose from the dead? Amin na po binibigyan mo kakataon. Sa ating dalawang Risen up. malalang. Praise the Lord. He'll be back again. Did you know Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, He's dear Jesus. loving you today? Para sa ating minamahal na mga nanonood, sumusubaybay sa ating panalikuhain. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na mga Jesus. Hallelujah. Meron magagawang malaking tulong ang ating pinakamamahal na mga Jesus sa bawat lumalapit sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For everything you've done. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Love me. Habang tayo po ay lumalapit sa ating mahal na Panginoon, Your only suko na natin ang buo ang ating Son. buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Die Mayroong on Diyos the na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pinagkalaw niya kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating makasalanan at tayo ko'y mapatawad. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
sa'yo. Amen. Hallelujah. Siya'y Hallelujah. nasa akin at nasa iba rin. Alam mo ba? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Siya'y namatay sa krus. Alam mo ba? Pangalan niya'y Jesus. Oh, Diyos, salamat sa lahat ng iyong ginawa. Mahal mo ako. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Binigay ang iyong anak. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Upang Sa ating minamahal na mga baguhan, sa ating mga minamahal na mga nag-uumpisa pa ng maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Bulay-bulayin natin ang kabutihan natin pinakamamahal na Jesus. Diyos mismo ang pumili at tumawag sa bawat sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nabuhay siya muli. Nagbangon siya. Hallelujah. Siya'y babalik muli. Amen. Alam mo ba? Mahal ka niya ngayon. Alam mo ba? Siya lamang ang daan. Thank you, Jesus. Oh, Diyos, salamat sa lahat ng iyong ginawa. Mahal mo Praise the Lord. ako. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Binigay ang iyong anak upang mamatay para sa akin. Upang mamatay para sa akin. Oh, Diyos, salamat sa lahat ng iyong ginawa. Mahal mo ko. Binigay ang iyong anak upang mamatay para sa akin. Upang mamatay para sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon Jesus, grabe ang pag-ibig niya sa bawat sa atin. Hallelujah. Kaya sa ating naman ng mga viewers, sa lahat po ng mga kapatid natin ng mga kapatid, meron lamang isang Diyos na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Diyos na ibinigay niya kanyang buhay doon sa kusang Kalbaryo upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Kanya huwag mapahamak. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat po na naabot ng ating mananaguhay, na mensahe ng Diyos natin napakinggan, pinatatayo na tayo ng ating mahal na Jesus sa ating mga sariling paa. Magsikap tayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Bagamat lagi natin ang didinig sa banal na pulpito nito, work out your own salvation. At ngayon, meron naman akong may dadagdag sa ating mga parito. Even the very elect shall deceive. Sa mga pinili na ng mahal na Panginoon, pagka kayo pinagding pabaya, kayo mawawala sa ating mahal na Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Diyos, hallelujah, kailangan talaga yung nasa John chapter 15, verse 1 up to 7.
Kailangan tayo mga Kristiyano ay nakakapit na mahigpit, nakakabit sa puno. Hallelujah! Na kung sa mga kapatid ko, para yayabong tayo, magbubunga tayo. Sa sariwa ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay lumalayo na, ikaw yung mga dahon na nanlalaglag, at ikaw yung sanga na napuputol, at ikaw yung iipunin, dahon, sanga, at itatapon sa apoy. Ibig sabihin, doon pa lang sa salita na yan, meron talagang kapamahakan, kapahamakan sa mga ayaw maglingkod sa Diyos, sa mga ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Yang ang liwanag, isang makasalanang tao na nagbabalik loob sa Diyos. Maraming anghel na nag-aawitan sa langit. Hindi sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya bawat kaluluwa, napakahalaga na maglingkod sa ating malapay. Bawat mananampalataya. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid ko, kung paano ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, kanya-kanya tayong magtatrabaho ng ating kaligtasan. Kaya nga yung mga una natin mga kapatiran, mga maiinit na naglilingkod sa Diyos, yung mga kapatiran natin, grabe ang pagsunod nila sa utos ng Diyos. Pero habang tumatagal sila, para bagang nanghihina pa, nanlulupay-pay, para bang nandyan yung pagsubok lagi na kanilang tinitignan. Nandyan yung kahirapan, nandyan yung mga kawalan na kanilang tinitignan. Sa mga Kristiyanong umiibig sa Diyos, sabi nga ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Wala tayong ibang titignan kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Wala tayong ibang mamahalin kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Ating parents in the Lord, ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Minahal natin sila dahil sila lang ang parents in the Lord. Nakitaan natin ang mabuting halimbawa. Nakitaan natin ang grabing pagmamahal sa mga kaluluwa, grabing sakripisyo ang pinagkaloob ng ating parents in the Lord. Ang ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, ating beloved Mama Dear San Pastor Lena Kumon Almeida, at nandiyan ngayon mga Almeida family, Kumon family, at ang ating mga beloved ministers, yung mga manggagawa na una na kasama ng ating parents in the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon na kami ay naging kamahagi ng gawain ito na pinatatatag ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang aming nakita yung mga himala ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos. Dahil ang aming nakita. At sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi kami bibilang ng taon. Hindi kami tatagal kung wala kami natanggap na mabuting bagay sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga baguhan. Hallelujah, na kung saan ang bawat sa atin, dapat isipin natin, hindi lamang tayo tinawag ng Diyos, kundi pinili tayo ng Diyos. Kapag ikaw pinili ng Diyos, pahalagahan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Pahalagahan mo ang parents in the Lord. Pahalagahan mo ang ministeryong ito. Pahalagahan mo ang kaligtasan mo. Sapagkat ang Diyos ang siyang naunang umibig sa bawat sa atin. Nagkatawang tao, binigay kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang sinumang maniwala, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus ay huwag mapahamak. Dahil sa bawat nandiyan sa inyong mga tahanan, 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito kailangan maimportante ito sa mga mananampalataya. Kailangan ito'y lagi pinapangaral sa ating gawain, sa kongregasyon ating ilalalagyan. Pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay kailangan nalago. Tatatag ka. Lalalim ang ugat ng paglilingkod mo sa Diyos. Hindi mababaw ang ugat. Dahil pag mababaw ang ugat ng paglilingkod mo sa Diyos, madali kang malaglag, matumba. Kung magaling liligligin ka ng demonyo, ng kaaway. Kaya kapag ikaw ay mababaw lang ang ugat mo, delikado yan, madali kang mabunot. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat, ang pananampalataya ay kailangan lalago, tatatag. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. For without faith,
It is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Matagal na tayong hinahanap ng Diyos. At salamat sa ating malapay na kadalo tayo sa ating mga kusada, sa ating mga Bible study, napanood natin sa TV program, napakinggan natin sa ating Jesus Miracle Hour, ang salita ng Diyos, at sa bawat patotoo natin napapakinggan, tumatatag tayo sa paglilingkod sa Diyos. At bawat papuring awitin na ating nararamdaman, ang presensya ng Diyos yung nagpapasigla sa bawat sa atin, nagpapatatag ng ating paglilingkod sa Diyos. Ang pangalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang ngayon, nagsisi ka. Bukas, babalik ka na naman sa kasalanan. Bukas, makalawa, nandiyan ka na naman sa pagkakasala. Hindi ganun ang pagsisisi. Ang pagsisisi, totally surrender ka na sa mahal na Panginoon. Iwanan mo na ang kasalanan. Iwanan mo na yung ginagawa mong mali. Dahil pag konting mali ang nagawa mo, yung mali na yan, kakalat, talago, dadami, magiging malaking kasalanan. Kaya bawal pagkakamali ng Kristiyano, bawat mananampalataya na nagkakamali pa, huwag niyong isipin na yung kasalanan ay wala. Pag nagkamali ka, umpisa na yan. Kaya dapat ang Kristiyano, hindi kagad ang tawad yung pagkakamali para magkakalat, magiging kasalanan. Kaya sa bawat anak ng Diyos, ang pagsisisi ay totally surrender. Pagtalikod ka na, harap mo na ang Diyos, kasama mo ang Diyos, gagabayan ka na. Kaya ang pagsisisi, totally, pagtalikod sa kasalanan. Wala na kasalanan. Wala na. Wala nang kamalian. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ito ang totally maglilinis ang ating pagkatao. Yung ating maruming buhay. Yung ating maruming nagagawang kasalanan, kamalian. Pag nalubog ka na sa tubig, yun na. Iiwanan mo na doon ang kasalanan, iiwanan mo na ang karamdaman, pagbangon mo bago ka ng nilalang. Kaya magkakaroon ka ng espiritu ng katotohanan, palalayain ka ng Diyos ng buong katotohanan. Yes, Jesus is the way, the truth, and the life. At siya mismo kailangan natin. Pakabadali tayo ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya pag ikaw ay nabautismo na, nandiyan ang pagkilos ng Diyos. Ibibihis mo na si Kristo. Galatia 3:27. Lahat na nabautismoan sa tubig, sa pangalan ni Jesus, ibibihis na si Kristo. At sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins. Kaya ikaw mismo, andyan na yung kabutihan ng Diyos, nandyan na yung pagpapala ng Diyos. Yung pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Roma 8:14. Lahat na nabautismoan sa Espiritu ng Diyos, lalakad sa katotohanan. Lahat. Sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya sa Roma 8:14, lahat na nabautismoan sa Espiritu ng Diyos, lahat na nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, papatnubayan na ng Diyos at tatawagin ka na ng anak ng Diyos. Tatawagin ka na ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya ulitin ko, 4 na reglamento ng kaligtasan. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Acts chapter 3 verse 19, ang pagsisisi ay totally pagtalikod sa kasalanan. Totally. Babalik ka na sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay nagsisi na, darating na sa iyo ang panahon ng kaginhawahan. Giginhawa pala ang Kristiyano. At sa Acts 2:38, yung pagsisisi mo at magbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, kailangan magkasama na yan. At pang-apat, Espiritu ng Diyos, yung Roma 8:9, Roma 8:14. At lahat naman nandyan sa inyong mga tahanan, lahat ng ating mga viewers, yung mga naligtas sa ating kusada, naligtas sa ating mga Bible study. At ngayon patuloy na napapanood natin ang ating banal na gawain ng Jesus Miracles International Ministry.
kung paano mag-preach ang ating mga pastor at sa Jesus Miracle Hour, sa ating po ngayong mga Facebook viewers, hallelujah, nandyan ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Hindi nababawasan, lalo pang dumadami ng dumadami ang himala ng Diyos. Kaya sa ating mga nandyan sa mga tahanan, John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mga pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Noon palang ikaw pala magiging anak ng Diyos kapag ikaw ay nagbalik loob na sa ating mahal Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos ay isa sa paraan pagsunod sa kalooban ng ating mahal Panginoon. Dahil kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos. Hindi ka tatawaging anak ng Diyos. Kaya kailangan mo lagi kang dadalo, maglingkod sa Diyos para ang presensya ng Diyos lagi nang gagabay sa iyo. Amen? Kaya sa ating mga baguhan, sumunod sa panalangin, sabihin natin, mapagpala ka sa langit, pangalan ni Jesus, pinakamamahal mo Jesus, ako po'y nagbabalik loob na sa iyo. Patawarin mo ko sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan na gawa, magmula ng magkaisip, hanggang sa oras nito. Pinakamamahal mo Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal pa yung salamat po sa iyong pag-ibig na ikaw ay Diyos na nagkatawang takot na mayumay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y maabot, maligtas, mahal Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal sa akin na pinagkalooban mo ako ng tunay mong ebanghilista, tunay na mga ngaral, aming mga pastor, ebanghilista Wildy Estrada Almeda, aming beloved Mama Del San Pastor Lina Kumon Almeda, mga Almeda family, Kumon family, at mga beloved ministers at mga manggagawa na ginagamit mo sa banal na gawain. Salamat sa kaligtasan ng mga Panginoon. Tinatanggap kita ngayon, aming Panginoon, Diyos, sa amin ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpala ang Diyos mga banal. Pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo po mga baguhan, iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak, isulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit, malabay ng panghawakan mo sila na lagi silang makadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At kung meron mga Bible study, sila rin po'y makadalo. At patuloy naman manood sa Jesus Miracle Hour, sa wala na gawain ng Jesus Miracle International Ministry, mahal na Panginoon. Panghawakan mo mga baguhan, pagpalayo mo mga baguhan, mahal na Panginoon, iligtas mo sila. Sampun na kalamamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Dearest Jesus is the way, the truth, and the life. Dearest Jesus is life, and dearest Jesus is life giver. Kaya sa ating mga viewers, to all viewers, let us pray. Praise you, the Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. Thank you so much for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Bless me and all my loved ones. Write my name in the book of life in heaven. Bless me physically, materially, financially, spiritually. Hold me tight, dear Lord God. In Jesus' name, Amen. Yes, Lord, it is Jesus. Bless the beloved viewers, Lord God. Bless the beloved brethren, Lord God, and their loved ones, Lord God. Protect them and cover them with the precious blood of Jesus. Write their name in the book of life in heaven. Father, there is Jesus, the first prayer, beloved pastor, beloved son pastor, and all workers. Bless the beloved viewers, Lord God. Bless the beloved foreigner brethren from different countries, from different nations. In Jesus' name, Amen. Sa lahat-lahat ng ating mga kapatiran, tayo magkaisa ng manalangin sa ating mga pangailangan at sa lahat na po ng mga anak ng Diyos na nandyan, nanonood, sumusubaybay sa ating gawain. Yung mga nag-text at tumatawag po sa inyong paglingkod, patuloy lamang po namin kayo pinag-pray. Kung di man po kami kagad mag-respond sa inyo mga balik ko, basta kami po nandito lang sa pastoral house natin sa Nagsabaran, Bangar, La Union. Kayo po pwedeng pumunta dito, hindi kayo maliligaw. Dahil pagpasok nyo pa dito sa barangay Nagsabaran, Bangar, La Union, yung ating gate, magpalit ko, meron po tayong gate na maayos-ayos. Na ito po ay merong logo ng Jesus Miracle Crusade.
yung national ministry at meron pong Jesus Saves, Jesus Heals. Hindi po kayo maninigaw dahil doon po kayo mismo bababa sa gate natin. Kung nakasakay kayo ng sarili yung sasakyan at kung kayo po yung anumang sasakyan na magamit nyo, mababasa nyo agad. Pwede po kayong magdala na yung sasakyan kung mga viewers natin. Meron po tayong parkingan dito sa loob. At sa mga nagta-tricycle, may mga motor, pwede po kayo na makapunta sa ating pastoral house sa barangay ng Sabaran, Bangal, La Union. Kaya huwag po kayo mag-alala. Meron Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya pimanalangin na sa ating mga kahilingan, sa pangailangan. They shall rise in the sick, and the sick shall recover. Sipin natin ating mga pastor na naglehans, ating Vlad Mamadir, naglehans, at mga manggagawa. Mag-pray tayong lahat. Opo mapagpala ang Diyos mga banal. Pangalan ni Jesus, lahat ng mga kapatid na may mga kahilingan, may mga pangailangan, ipagkaloob mo siya malang paraanan, mahal na Panginoon. Himala kang paraanan, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo ang katugunan ng mga dalangin ng mga kapatiran. Ipagkaloob mong kagalingan ng makaramdaman. Ipagkaloob mong pagpapala, physical, material, financial, spiritual. Provide mo lahat ng mga pangailangan ng mga anak ngayon. Ang kasing pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Demons from permanent sickness and diseases. I command you, cast out in Jesus' name. Demonyo ng mga sakit karamdaman, mula ulong ng talampakan, maalis ka, matunaw ka. Lahat ng mga sakit karamdaman, matunaw sa pangalan ni Jesus. Cast out, be healed in Jesus' name. Amen, amen, hallelujah. Problems, restore, poverty, and vices began in Jesus' name. Vices, cast out in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. Alam Panginoon, ingatan mo kami, mahal na Panginoon, sa mga kalamidad, mahal na Panginoon, sa mga bagyong papasok na naman, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw po may kontrol ang buong paligid, ikaw may kontrol ang buong mundo, mahal na Panginoon. Proteksyonan mo yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa bagyo, sa tindol, mahal na Panginoon, sa mga karamdaman, proteksyonan mo kami, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami lahat, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Claim natin yan, mga pagitong. Hallelujah. Dahil dito sa ating lugar sa La Union, ako, bigla na lang kung nakaramdam tayo ng paglindol. Hallelujah. Hapon, madaling araw, at ngayong gabi, meron na naman. Hallelujah. Kaya ingat-ingat lang at itong bagyo na darating. Hallelujah. Magkakambal yata ito. Kaano lang ni Merasol. Ang tinamaan ng bagyo sa ibang mga lugar. Tinamaan din ng lindol. Nagkakaroon talaga ng pagyanig niya. At ito namang nakalagay ngayon sa balita, itong Nando. Hallelujah. Malakas daw ito, super typhoon. Kaya lahat po ng mga mahagip ng bagyo na naman na ito, mag-ingat-ingat, mag-ingat. Proteksyonan natin ang ating mga pamilya. At kahit anong pag-iingat natin, siyempre mawasan yung ating mga bahay. Mawasan yung ating mga ari-arian. Manalangin tayo at tayo lahat, tayo gabayan, ingatan natin malamang noon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat anak ng Diyos, magtaas sa kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah po tayo, magpasalamat sa ating malamang. I-claim na natin, tanggapin natin, ang katugunan natin mga panalangin. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 beses. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Pangakbahan natin ng mga malamang Jesus. Yan po yung sinasabi ng act of faith, action with faith. Hallelujah, lahat po tayo maniwala na ang Diyos natin na nagliliguran ng totoo. Amen? Everyone say praise the Lord! I-claim na natin ang pagpapala na nagmumula sa ating mga Panginoon. I-claim na natin ang katugunan ng ating mga panalangin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kaya sa lahat ng anak ng Diyos, sa ating mga gawain, ang bilis ng araw, mga kapatid ko, hallelujah, na lumilipas. At sa mga nagliliwang na kalamang kaarawan, happy birthday po sa lahat po ng mga nagdiwang ng inyong mga kaarawan, hallelujah, sa inyong mga special
day. Hallelujah. At kung kayo po ay nai-block out, pagpalain kayo na ating mga Panginoon. Doon naman sa mga kapatid natin na may mga kalungkutan. Hallelujah. Talagang grabe. Talagang iba na ang social media talaga. Pagbukas mo pa na ng cellphone, terrible. Yung iba, nakikita ko, nagbe-birthday. Birthday, sunod-sunod. Mamaya, pag angat mo na naman, pag pindot mo, nako, ang lalabas naman, condolence. Grabe. Kaya pag mayroong birthday talaga, may kasama talaga na kalungkutan eh. Pag may kasiyahan, may kalungkutan. Terrible. Kaya nakikisa lang tayo sa mga nagbe-birthday, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon, sa mga natapos na belated happy birthday, sa aking mga apo nga, sa aking mga anak, hallelujah, sa ating mga elders, sa ating mga kamanggagawa, doon man sa mga kapatiran natin na may kalungkutan, nakikisa rin tayo, makigalak sa mga nagagalak, makilungkot sa mga nalulungkot, makiiyak doon sa mga umiiyak. Hallelujah. Talagang magkakasunod na eh. Nakikisa na lang tayo sa pamilya po ng ating kapatid dyan sa Magaldan, sa kumpare namin dyan sa ninong ni Eliboy, si Brother Jun Gabriel, at yan po ay isa rin sa nakakasama natin dyan sa Magaldan, sa Tagupan, sa lahat ng ating makusana, pati ang kanyang beloved wife, ating Mr. Gloria, condolence po. Pagpalain ng ating mahal na Panginoon at sa inyong buong pamilya, sa inyong mga anak. At meron din sa ating, isa na naman sa ating kamanggagawa, ang beloved wife ng ating beloved ordained preacher, Hill Cruz. Pinagpahinga na rin ng ating mahal na Panginoon, ating beloved Sister Nancy Cruz. Kaya kami po yung nakikilungkot sa pamilya ng ating beloved ordained preacher, Hill Cruz. Hallelujah. At sa kapatiran na may kalungkutan rin, nakikilungkot po kami sa lahat ng mga kapatiran na may mga, hallelujah, pagsubok na naranasan ngayon. Pero yan naman po ay talagang darating sa atin. Sabi nga to die is to rest. Hallelujah. Pero ang kapahingaan natin, lahat ng mga anak ng Diyos sa langit, yan ang ating pong rest in paradise sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa atin lang po magaganap yung rest in paradise. Yung RIP na sinasabi nila. Sa Sunday po tayo kasi RIP, rest in peace. Paano makapagpapahinga ng kapayapaan yung mga sugaron? Paano makakaroon ng kapayapaan yung mga involved sa malalaking malaking problema? Ang masakit pa niyan, yung mga nangangaral din ng salita ng Diyos, yung mga ginagamit din sa pulpito. Kaya involved sila, ngayon, nandiyan lang naman iniistigan pa sila. Pero wala pa rin ang kapatunayan. Alam nyo, meron akong suggestion ulit. Yung sinasabi ng mga mayor natin na magmumulta bawat isa ng 5,000 dahil yung mga basura, yan na naman daw yung magbabara sa kanal. Magbabaha na naman. Ipinapaintulutan nga na malapay noon yung mga bagyo, pag-ulan, bagat, at kung ano-ano pa. Para makita kasi kung ano yung diferensya na dapat ayusin. Meron nga nagpe-pray doon sa mga involved dyan sa blood control. Sana mga matay na daw sila. Ako hindi ganun ang prayer ko. Pabayaan nyo lang sila. Ngayon, ito lang ang suggestion ko. Lahat po na mapatunayan dyan na talagang involved, alam nyo, pagawa nyo ng bahay doon sa karagatan, sa gitna ng karagatan. Kasi marami silang pera, di ba? O doon sila dapat lagyan ng mga bahay sa gitna ng karagatan. Doon ba sa maraming buwaya?
yan, sigurado. Walang tatakas doon. Ilagay natin yan doon sa gitna ng karagatan. Kasi mayayaman na sila, may mga magagandang sasakyan, may mga magagandang bahay, maraming pera. O ngayon, igawa natin sila ng bahay doon sa gitna ng karagatan. Gastusan na rin. Para kung tatakas sila, nandun sila sa gitna ng mga buhaya. Sabi ng mga buhaya daw yun eh. Mga living crocodile. Buhay naman talaga mga crocodile. Kaya doon sila ilagay. Huwag suplayan ng pagkain. Dapat maranasan din nila yung gutom. Yung mga mahirap nga, nagugutom eh. Yung mga mahirap nga, talagang namamalimos, namumulot ng pagkain. O ngayon, doon sila sa gitna ng karagatan. Huwag bigyan ng pagkain. Mag-ayuno ba na? 40 days. Hanggang 100 days. Para yung kanilang kayamanan, imposibleng hindi nila ibalik ang kanilang pinulakot. Maniwala kay sa akin. Imposibleng hindi nila ibalik. Wala nang tutulong sa kanila. Kasi pag sa kulungan nyo sila dinala, gagastusan pa rin ang gobyerno, gagastusan pa rin natin. Pakakainin. O yan ha. Ngayon, pag nandiyan sila sa kanila magandang room, baka mamaya meron pa silang wifi doon. Meron silang cellphone. O meron silang aircon. Maganda yung tutuluyan nila eh. Kaya ganun pa rin ang buhay, wala. Ilagay mo sa gitna ng karagatan. O, bahala na. Kung meron bagyo, bagyuin sila. Kung meron ulan, ulanin sila. Imposibleng hindi nila ibabalik ang kanilang nakunakot. Imposible yan. Ngayon, kung tayo sa mga mayor, huwag nyo pagmultahin. Yung mga nagtatapon ng basura, kawawa naman, wala naman makain. Pagmumultahin pa ng 500. Ito, simple lang. Lahat ng mga barangay, lahat ng mga nakitira dyan sa barangay na yan, lahat, bigay ng mga sako. Dali nila yung mga basura sa munisipyo, dali nila yung mga basura doon sa barangay, kikiluhin nyo yung basura. Nakalagay sa sako, kikiluhin nyo. Para yun na magiging katumbas na ibibigay ng bigas at sardinas. O di wala na magkakalat ng basura. Pag yan ang naisip na mga nandyan sa gobyerno natin, mga mayor, mga vice mayor, mga governor, hindi na kayo gagastos na sasabihin nyo, iikot yung dump truck dyan, mag-aakot ng basura ninyo. Wala din eh. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, ang basura, lalo lang dumami, nakatambak. Wala din. Wala din nangyayari. Bakit? Pero kung nadinig, ay nasira yung truck na naghakot ng basura eh. Hindi nila makahakot. Ay walang driver. Lahat yung gulong. Ay, Diyos ko. Ngayon, simple lang. Lahat ng mga nakatira sa barangay na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 1 to 10 na muna. 1 to 10 na barangay. Lahat ng mga nakatira dyan, bigay ng sako. Ano sila? Monday. Ibigay na ng sako. Lahat ng mga basura, dalhin nyo doon sa munisipyo. Ikiluin yung basura. Para pagkatapos kiluin yung basura, ibigay sa kanila kapalit, bigas. Huwag nang bigyan ng pera. Yan yung pera baka mamaya ibili ng shabu, ng sigarilyo, ng alak. Wala din. Bigyan ng pagkain kagad. Bigas. Sardinas, asukal. Pag yan ang ginawa ninyo, imposibleng kakalat pa ang basura sa paligid. Imposibleng kakalat pa yung basura sa barangay. Kasi tatali na lang sa munisipyo eh. O di nandun lang si Mayor, nandun si Vice Mayor, nandun yung mga barangay captain, nandun yung mga kagawad. Kasi titignan nila yung kanilang nasasakupan eh.
O yan, 1 to 10 yan ha, Monday. O next, another 1 to 10, Tuesday. Imposible. Pati mga upos ng sigarilyo, upos ng candy, yung mga balat-balat na mga plastic, ipunin. Dalhin din sa barangay. Dalhin dun sa munisipyo. O, di wala ng kalat. Nakatulong pa kayo, nabigay nyo ng pagkain, yung mga wala makain, nabigay nyo ng ulam, nabigay nyo ng sardinas, nabigyan natin asukal at kape. Nakakain pa yung mga naghihirap. Hindi ayuda yan. Kapalit ng alam mga basura. O bakit sinasabi natin, merong pera sa basura? O, pera sa basura, meron naman talaga. O, ngayon, lagyan niya. Ito lang, o. Gamitin ang ating small coconut shell para lahat na nagbabasura. Hindi na nyo ipapahapot. Yung mga tao na mismo voluntaryo na magdadala ng basura sa munisipyo. O, tinando lang, naghihintay lang. O, di may konsuelo. May pakinabang yung mga tao. Wala na akong makikitang kalat, maniwala kayo. Bakit? Mauobliga eh. Bawat bahay mauobliga eh. Ay, magdadala ako ng basura sa munisipyo. May kapalit na bigas. May kapalit na sardinas. May kapalit na asukal. Tsaka kape. O, simpleng bagay lang yan. Yan lang naisip ko kasi yung iba pinapupunta sa barangay. Pag wala yung pangalan, wala din makukuha. O, kami naranasan na namin yan. Pag hindi daw close yung mga naglilista, hindi kayo sasama. Kaya magiging close mo pa yung mga naglilista, close mo pa yung mga nasa barangay. Hindi ko naman kayo pinatatamaan. Marami kasing ganyan. Ngayon, mauobliga na ang tao, dali ang basura sa munisipyo. Wala nang kalat. Maniwala kayo sa akin. Wala nang kalat. Hindi sila magmumulta, kundi makakatulong pa silang mamulot ng basura sa kanilang kapaligiran. Kasi may kapalit eh. Bigas, asukal, sardinas, kape. O, solve na problema. May pagkain na. Nakatulong pa ang mga nasa gobyerno natin. Makakatulong pa. Kaya lahat na ng ating mga kababayan, nakikinabang. Yan po yung proseso ko lang naman eh. Kasi naisip ko, sabi nila, meron daw pera sa basura. Totoo naman yan eh. Kaso yung ibang mga magbabasura, nagnanakaw pa. Nagnanakaw eh. May pera nga sa basura. Kaso ninanakaw naman yung mga importante na makukuha. O, di wala din. Nagkakasala lang ang tao. Ngayon, ito, wala nang kasalanan. No? Ganda, no? Kaya kung kayo makiisa sa aking suggestion na yan, lahat tayo, wala nang basura na kakalat sa kalsada. Wala nang basura sa ating barangay. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, lahat, magkikisa tayo. Walang excuse. Lahat kasi nagkakaroon ng basura eh. Hindi naman natin may tuturo yung sino nagtapon ng basura. Hindi natin may tuturo kung sino nagkalat. O ngayon, yan na. Di madali ang solusyon. Dali ang basura sa munisipyo, babayaran, hindi. Papaltan ng pagkain, ni mayor, ni vice mayor. Papaltan. O di umpisa sa kapitan, lahat ng basura, dali doon sa munisipyo. O, yan yung suggestion ko lang. Kaya sa ating mga nandyan, sa inyong mga bahay, lagi tayo manalangin ngayon dahil nga itong bagyo at lindol na nararamdaman natin. Pagpalain kayo natin malamang noon, at bago tayo tuloy ang matapos, ang isang araw, linggo na naman bukas. Kaya salamat sa ating malabay noon, linggo na naman, ating namang araw ng ating narawain. At just time ng service natin, mga kapatid ko ha, alas 9 ng umaga, kailangan nandito na kayo, alas 8 nandito na kayo, para magpag-umpisa tayo ng maaga. Huwag na alas 10. Kailangan alas 8, alas 9, nandito na kayo sa bahay-sambahan para maumpisa natin ang ating gawain at ganun din sa baknotan.
para sa lahat ng ating mga kapatiran. At sa baknota ng ating gawain, Wednesday, Friday, and Sunday. At nabago na nga yung ating Friday, mga kapatid ko. Ang Friday na dun sa baknota, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, matatapos ng alas 12, alauna ng gabi. At dito sa ating overnight prayer sa gawain natin sa Bangar, alas 9, matatapos tayo alas 4. Kung nakakaluman tayo ng sobra, napapasarap kasi. Masarap. Maglinggo, ang ating gawain, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, sa baknotan, alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. Kaya lahat ng ating mga kapatid, adjust na tayo ulit ng ating service ngayon, Wednesday, Friday, Sunday. At kasi aarap tayo sa ating crusade para sa ating 20 church anniversary. 20 na tayo dito sa Bangar. Kaya sa ating mga kapatiran, sikapin natin mga dalubukas para sa ating Sunday service, sa ating pong church anniversary, gaganapin natin dito sa Bangar. Pagpalain kayo at ating pinangamamalo ng Jesus, we love you so much, at dear Jesus, love us more. Ay, binala ko muna sa ating karagdagang pangailangan para sa ating special na offering, sa ating closing prayer. Ating brother Marcelo, wala? Tayo may pray sa ating karagdagang pangailangan. Opong pagpala ng Diyos mo banal, pangalan ng Jesus, malabay, pagpalay mo mga kapatid na magbibigay para sa iyong banal na gawain, malabay mo. Pagpalay mo, mga kapatid na mayroong malaking puso na umiibig sa iyong gawain, malabay noon, karagdagang pangailangan para sa pagtirasyon namin, sa kusada, malabay noon, mga kapatiran, nalalinawan ang sila pinakaipon na, nakalay pagkakaloob para sa 4 na araw na aming pong church anniversary, 20 church anniversary, malapay ng pagpalain ng lahat mga kapatid, magbibigay ng special na offering sa Ibalaliwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ang ating closing prayer, at tingnan dyan, manalang, Amen. Amen. God bless you sa ating mga kapatiran sa inyong pagbibigay ng ating special offering. At para sa ating mga kapatiran, mga kabataan, meron po tayo workshop mamaya mga palito para sa ating mga instrumentalist, sa ating mga musical instrument. At yubin ng ating malabay noon, yung anak po ni Vanessa at ni Jonathan Sr. Meron palang talento yung si Jonathan Jr. Meron po pala siyang talento na maggitara. Kaya lubin na malabay no mamaya, baka nandito po siya sa ating pastoral house. Dahil makikiisa siya sa workshop. Gusto niya maging instrumentalist. Kaya baka yun ang isa sa paraan ng malabay noon na tatawagin na yung kanilang pamilya Castillo at mga kasama ng ating mga instrumentalist, ang mga kabataan natin, na mamaya meron tayong workshop. Kaya sa ating mga kabataan nandito, sa ating mga instrumentalist, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 para ma-practice po kayo.
At baka yan ay isa sa pagpapala sa atin. Kaya mamaya, mamayang tanghali, pupunta ako sa Tagubin para may-prepare niya. Meron po siyang sariling instrumento na madadala. Meron po siyang haro gitar. Kaya salamat sa ating mga Panginoon na yan ay pagpapala sa atin. Magiging karagdagang instrumentalist natin siya. Kaya sa ating mga kabataan, sa ating lahat ng mga kapatiran. Tayo po natin tumayo. Para sa ating ang closing prayer, ating beloved John Manalang, sa ating pumalalangin, sa ating pagtatapos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Dahil sa ating mga may mga paligdo para sa ating panalangin, sa ating closing prayer. Amen, and praise God. Tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. O pagpagpalang Diyos, sa manay-manal, sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa mandalain ng mga pastor, Evangelista Willie Estrada Almeida, ang tunay na propeta sa uling kapanahunan. Kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa natapos na banal na gawain. Sa buong magdamag, mahal na Panginoon, ngayong September 19 at ngayon September 20 na Sabado, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa mga kapatiran, sa kanilang pagparito, mahal na Panginoon, sa mga dumalo ngayon. Ikaw po magpala sa kanila, mahal na Panginoon, magbalik ng makalibong beses mga pagpapala higit sa kanilang inaasahan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinakamamahal na Panginoon sa pagsamantalang pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon. Ihatid mo ang bawat isa sa kanilang mga tahanan, mga uuwian, mahal na Panginoon, na maligtas ng ligtas, mahal na Panginoon, malay sa disgrasya, accident, kapahamakan, pinakamamahal pa Jesus, parating ng malulahati, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa naranasan ng masamang panahon, patuloy yung pag-ulan, mahal na Panginoon, ikaw mag-ingat sa mga kapatiran. Hallelujah, muli mong ibalik ang bawat isa sa kinabukasan, araw ng linggo, pinakamamahal pa Jesus. Maging mga matagal na hindi nakakadalo, mga backslide, mga tumalikod, mga nanlanig, mga nalulubaybay, mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, balik ng kanilang kalakasan, kanilang unang pag-ibig, ng kanilang kainitan sa paglilingkod sa iyo, pinakamamahal na Diyos na walang mawalay. Hallelujah, sa pagbabalik ang sinasama na ng dalangin, malang pagdagdag ka ng mga manggagawa, mga gamit mo sa mga gawain, malang Panginoon, sa patuloy. Paglaganap ng banal na salita, pinakamamahal na Diyos, wala kami ibang inaasahan, hindi ikaw lamang. Panghawakan mo kami, malapay ng bukulit mo kami ng dakilang pag-ibig mula sa oras ito. Hanggang sa oras ay pagbabalik sa iyo mga demonyong balakid at lang, malapay noon sa daraan na mga kapatiran, magsilas-silat sa pangalan ni Jesus, sa the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless sa ating alulunsan dyan. At sa lahat natin mga patira, magkamayan lang po tayo mga paliko. At sa ating lahat mga nandyan, praise the Lord, hallelujah. God bless you, God bless you, God bless you. Good morning, good morning, good morning.